Palakpakan natin ang ating Panginoon. Are you blessed? Are you blessed? Ignite! Touch the fire! Palakpakan natin si Jesus. Kasi kung mamayang gabi, youth night po natin. Mga kabataan, prepare natin itong araw na ito para sa mga kabataan. At eventually, Jubilee night din natin. Kaya yung tansa, mamayang gabi, nandito sila. Kaya babalik po tayong lahat. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos. Sino po handa magbigay sa ating Panginoon? Parang ang hina, kaninang lakas ha. Sino po handa magbigay sa ating Panginoon? Amen. Kung handa ka na magbigay sa ating Panginoon, kailangan mong parangalan ang ating Panginoong Diyos. Amen. Sa paanong paraan? Amen. Sabi po sa aklat ng Kawikaan, chapter 3, verse 9 hanggang 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Kung ikaw ay nangangailangan ng financial, tinataniman yan. Amen po ba? Kung ikaw ay may inaasam sa buhay mo, tinataniman yan. Binibigyan ng kalakip na sakripisyo. Amen? Ginagamit mo yung financial na ito para katagpuin ka ng ating Panginoon. Amen? Dahil, hindi mo ba alam, yung financial na yan, maraming inaabot ng kaluluwa yung binibigay mo na yan. Kaya yung mga binibigay mo yan, huwag mong ipagkait. Dahil gagamitin yan sa kaharian ng ating Panginoon. Na kung saan, amen, nalalawak ang gawain ng ating Panginoon. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. Ako po, amen, nung hindi pa ako nag-resign sa aking trabaho, amen, natusuplayan namin ang mga pangangailangan. Pero bakit parang kulang pa rin? Kasi minsan, akala mo lang na blessing sa iyo ang isang bagay. Sinasabi natin mabuti. Amen? Ang Diyos ay mapagpala. Ang Diablo ay mapagpala rin. Amen? Susukatin mo. Kung ang pagpapala na yan ay mula sa ating Panginoong Diyos, hindi ka mawawala sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Kung ang pagpapala na yan, amen, ay galing sa Diablo, yan ang maging kakatisuran mo na kung saan ikaw ay mapapalayo sa gawain ng ating Panginoon. Lalo siya sa atin, amen, sa bawat gagawin natin, lagi nating isenta ng ating Panginoon. Amen? Lagi nating iisipin, amen, kung ano yung magiging bunga ng sakripisyo natin sa ating Panginoon. Yung pagtatanim natin ngayong umaga, isa na po yung sakripisyo. Amen? Na kung saan ikaw ay nabibigatan, na kung saan ito ay pwede mo nang pamasahe pa uwi, na kung saan pwede mo itong imerienda, kakainin ng anak mo, kakainin ng magulang mo, pero hindi mo inintindi yung gawa ng sanlibutan. Mas inisip mo yung conviction na nararamdaman mo dahil ito ay pangungusap sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin malakas ang ating Panginoon. Kaya ako ngayon, amen, nag-resign ako sa trabaho. Amen. Ngayon, nararamdaman ko na ako po ay malaya na. Amen. Bakit po? Sa tuwing pumapasok ako sa trabaho, laging sinasabi sa akin, amen, na hindi ako papapalain ng ginagawa ko ito. Amen. Na wala daw mangyayari sa mga ginagawa ko. Bagkus, amen, na mas malaki, amen, yung potential ko na yumaman daw. Amen. At pagpatuloy sa trabaho, amen, yayaman ako pero lalayo ako sa gawain ng ating Panginoon. Minsan, pinapapasok nila ako ng linggo. Ayaw ni Lord yun. Amen? Dahil ang araw ng linggo ay para sa kanyang tahanan. Amen? Pero wala akong nagawa dahil empleyado ako nun.
Pumasok ako ng linggo, ano nangyari sa akin? Nasagasaan po kami ng aking tatay. Nabunggo kami ng motor. Amen. Oras ng gawain, mag-uumpisa pa lang. Amen. Nabundol kami sa may Jaca Plaza. Sinubo kami ni Pastor. Amen. After ng service, pinuntahan ako ng kapatid ko na si Michelle. Doon kami natagpuan sa ospital. Amen. Dahil lang, amen, sa gustong kumita, dahil lang empleyado ka, bakit hindi natin gawing maging empleyado tayo ng ating Panginoon? Amen po ba? Dahil pag empleyado ka ng ating Panginoong Diyos, hindi ka niya sasaktan. Amen. Kung maramdaman mo na nasasaktan ka, ito'y pagtutuwid lamang ng ating Panginoon. Sa aking buhay, yun ang naranasan ko. Tinuwid ako ng ating Panginoong Diyos. Sa dami sinasabi sa akin, amen, nilalatag sa akin ang kumpanya, bigyan kita ng laptop. Ginawa kong supervisor. Amen. Tinaasan ang aking sweldo. Binigyan ako ng laptop at ang pangako nila kotse. 5 buwan na akong na-promote yung kotse hanggang ngayon wala pa. Ang dami ko nang naririnig na hindi ako papapalain. May nagsasabi, bakit ko lang pinapayagan ang asawa ko na wala ng trabaho? Amen? Bakit ako lang daw ang tatrabaho? Amen? Hindi kasi nila alam. Mga mamang sila. Amen? Hindi nila alam ang kahalagaan. Amen? Ang paglilingkod sa ating Diyos. Dahil sila, ang pinaglilingkodan nila ay pera. Amen? Nasasaktan ako noon. Amen? Kasi sinabi ko, isang araw, makakapag-resign din ako. Makakalaya din ako. Amen? Ngayon naramdaman ko na ako'y malaya na. Amen? Ginamit ko ang aking kalakasan, ang aking pananampalataya sa ating Panginoon, ang aking pinansyal, sa bawat gawain na inaatinan ko ng konferensya, ako'y nagtatanim. Napakabigat sa'yo magtanim ng 1,000. Amen? Dahil yun ang pananampalataya ko sa ating Panginoon. Magtatanim ako ng 1,000. Amen? Yun ang pananampalatayang alam ko, naniniwala ko sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Palakpakan natin, malakas ang ating Panginoon. At sabi ba dito, amen? Handugan mo ng kayamanan ng ating Panginoong Diyos sa iyong pinakamainam na ani. Amen? Ibigay mo yung karapat-dapat sa ating Panginoon. Yung karapat, yung mga financial mo, mga expenses mo. Amen? Gawin mo expenses. Amen? Ang iyong tithe sa ating Panginoon. Isama mo siya. Kasi ibalik mo yung para sa ating Panginoon. Amen po ba? Lahat ng kinikita mo ay galing sa Lord. Paano kung isang iglap lang binatanggalin sa'yo ni Lord? 10 bahagi lang ang hinihingi sa'yo ng ating Panginoon. Ipagkakail pa ba natin? Meron ka bang 90% na para sa sarili mo, na para sa pamilya mo? Ang hinihingi ng Lord, 10 bahagi. Bakit? Ang hirap natin ibigay. Amen? Kami, lumalakad ang gawain ng ating Panginoon. Nag-umpisa sa 10%. At di alam ni Pastor, umahakbang na ako ng 15% dahil sa pananampalataya ko. Yung 5%, napaka-importante na yun. Pambili ng mic, mga instrumento, di ba? Napaka-importante na. Hindi alam ni Pastor, umakbang pa ako ng 20%. Amen? Hanggang sa nangusap sa akin ang ating Panginoong Diyos, kinonvict niya ako, magbigay ka ng 5% sa pastor mo. Balik 25%, amen, ang nilalakaran ng gawain ng ating Panginoong Diyos. Alam naman natin na pag tayo naglingkod sa ating Panginoong Diyos, maraming gastos. Amen. Jubilee night, anniversary every Saturday, finances, hindi basta-basta, amen? Sa pamasahe pa lang, amen, gagastos ka na. Sa pagtatanim mo, amen, sa God's Kingdom, marami po tatanim. Depende yan sa conviction ng ating Panginoon sa buhay mo. Amen? Kung isang pagtatanim ka lang sa gawain ng ating Panginoong Diyos, sa bawat salita na gawain ng salita ng pastor, doon pa lang, imposible, hindi ka na makumbikta. Alalahanin mo
mo yung mga nakaraan kung sino ka at ano ka ngayon. Amen? Ibigay natin ang karangalan na para sa ating Panginoon. At sabi pa dito, amen? Sa mga mula sa pinakamainam na ani, huwag natin gawing tira-tira ang ating Panginoon. Ang dami nating panalangin sa ating Panginoon Diyos, tapos ibibigay mo lang tira-tira. Amen? Ito para sa gato, ito para sa ganyan. Ay, ito na lang natira. Sige, kay Lord na lang. Diba? Dapat, inuuna muna nating hatiin ang para sa ating Panginoon. At bahala na ibang mga Judith. Diba? I hate Judith talaga. Pero natin magagawa. Lagi siya nandyan. Amen? Kung unahin natin ang ating Panginoong Diyos, imposible na hindi ka uunahin. Amen ang ating Panginoon. Tulad na sinabi ni Cherry, amen? Nasasaktan siya. Nasasaktan yung puso niya dahil wala siyang nakukuhang sa pamilya niya. Pero, hindi niya inisip yun eh. Di ba? Ang ginawa niya, amen, sinubukan niya yung katapatan niya sa ating Panginoong Diyos. Amen. Saan ba tayo makakasumpong ng lahat ng bagay sa ating Panginoon? Kahit sabi mo kumpleto ang pamilya mo, kahit napakamahal ka pa, walang magagawa yan. Si Lord tayo hahawak. Kay Lord tayo kakapit. Verse 10, sa gayon, kamalig mo ay laging nangahapaw. Tinataniman yan. Magtanim ka, kinukumbikta ka ng ating Panginoong Diyos, taniman mo. Ang sabi pa rito, sisidlan ng inumin ay hindi niya matutuyuan. Kung ayaw mong matuyuan, amen. Kung ayaw mong mawalan, amen. Pakinggan mo yung pangungusap sa iyo ng ating Panginoon. Huwag mo ito rin. Hayaan mo lang ang ating Panginoong Diyos sa buhay mo. Kung ikaw estudyante, wala ka pang kakayanan, lagi mo ipanalangin, Lord, isang araw. Babalik ako at magkakaloob ko sa iyo. Lahat ng mga narinig ko, lahat ng mga pagpapala mo na ipinagkaloob mo sa akin, ay babalik ko sa iyo. Amen? Kung ikaw naman ay nagtatrabaho o negosyo, bago pa lang ikaw magtrabaho, manalangin ka na. Ipanalangin mo sa buong araw. Amen. Ingatan, alagaan ka ng ating Panginoong Diyos. Tinitingnan ng ating Panginoong Diyos yan. Dahil nakikita ng ating Panginoong Diyos sa bawat pagtulong mo sa gawain ng ating Panginoon, sa bawat pagsakripisyo mo, sa bawat pagtatanim mo sa gawain ng ating Panginoon. Hindi yan kalilimutan ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang pangako niya, kamalig mo ay lagi nangaapaw, sisidlan ng inumin at hindi na nga matutuyuan. Kung bakit ka nakakapagbigay ngayon at magtatanim sa gawain ng Lord, dahil ngayon pa lang, pinagpapala ka na. Palakpakan natin malakas ang ating Panginoon. Isa na lang po. Amen. Sa Malakias chapter 3 verse 10, dalhin ninyo na buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi. Saan? Sa tahanan ng Diyos. Sa tahanan ng Diyos na kung saan ikaw ay narito. Upang matugunan ng pangangailangan. Saan ka gagamitin? Pangangailangan ng simbahan. Amen? Sa aking tahanan, subukin ninyo ako sa mga bagay na ito. Amen. Magtanim ka. Kung naungusap sa iyo ang Lord, taniman mo yan. Amen. Subukin mo ang ating Panginoong Diyos, taniman mo yan. Hallelujah. Kung hindi ko buksan ang mga pintana, amen, hindi lang pintuan, kundi mga pintana ng langit. Hindi pintana nyo, pintana ng kalangitan. At ibuhos sa atin, sa inyo, ang masaganang pagpapala. Kung gusto natin, amen, katagpuin tayo ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay, pagpalain natin ang gawain ng ating Panginoon. Amen po ba? Kung kinukumbikta ka na ng Lord at nangungusap na sa iyo, amen, huwag mong balabalayin. Ito na ang dahilan, ito na ang susi kung saan bubuksan ng ating Panginoon ang durungawan ng kalangitan at ibubuhos sa bawat isa ang masaganang pagpapala. Amen? Makipag-comment ka na sa ating Panginoon. Sige po, ay panalangin natin ang ating kaloob.
Sa malakas na palakpak sa ating Panginoon. Praise the Lord. Makapangyarihan ka, Ama, sa aming buhay. Salamat, Panginoong Diyos, sa pagkakataong ito. Salamat, Panginoong Diyos, sa pribilehiyo na ipinagkaloob sa amin, na ikaw ay nangusap sa amin, Lord God. Naniniwala ko sa bawat pag-iilagpis ng iyong mga lingkod. Sa pagtatanim na may luha, Panginoon, naniniwala ko ay papalitan mo ito ng kasiyahan. Papalitan mo ito, Panginoon, ng kasaganaan na nagmumula sa iyo. Hindi mo kami hindi na mawawalan, Lord God, ang aming mga siglan o umabaw lahat ang aming mga kailangan, Panginoon. Ikaw ang the great provider, Panginoon. Ikaw ang the great healer, Lord God. Naniniwala ako, Lord God, na ngayon pa lang ay pagpapalain mo na, Panginoon, ang sambayan mong ito. Maraming salamat, Panginoon. Gaano man kalaki, O God, gaano man ka-liit, Panginoong Diyos, naniniwala ako. Ito ay taos sa aming puso at ibabalik mo, Lord God, ng siksik, liglig at umaapaw dahil nangungusap ka sa amin, Panginoon. Lord God, ibibigay namin, Panginoong Diyos, ang nararapat na para sa iyo. Walang hanggang papulit pagsamba at pagkadakila sa ating Panginoong Diyos. Amen and amen. So po, tayo pong lahat ay tumayo.